puting kahoy, langka. Minatamis ko na po ito at isinalin ko po sa malinis na jar, glutinous rice flour. Gagamit din po tayo ng mga food color, egg yellow, strawberry red, and violet. Cornstarch or all-purpose flour or combined din po para much better. Ito po ay paglalagay natin ng ating mga binilog na glutinous rice flour, yung para po hindi siya magdikit-dikit. Karoon din siya ng additional slurry pag isinalin na natin sa kumukulong tubig mamaya. Gagamit din po tayo ng puting asukal o white sugar, mga 1.5 or 2 cups ng kakanggata. Ito po ang magbibigay ng lapot. Maglalagay din po tayo ng pandan leaves. Ito po ay magbibigay ng mabangong aroma sa ating bilbilong malagkit. Kakailangan din po natin ng 1/4 or 1/2 cup ng sago. Kumuha ng malaking kaserola at magpakulo ng 1 liter ng tubig. Maaaring isabay ang ating sago sa pagpapakulo para makasave tayo ng time and energy. Balatan at tanggalin sa balat ang ating saging. Basain ang ating glutinous rice flour. Tansyahin lang po natin yung magiging lapot. Hindi siya masyadong basang-basa at hindi rin siya masyadong tuyong-tuyo. Pagka na-achieve nyo na po yung ganitong klase ng texture, kusa naman po siyang humihiwalay sa kamay. Pagka nagdagdag naman po tayo, naglagay tayo ng food color, maaari na po tayo magtabi ng mga parts. So ganito lang po yung ginagawa kong diskarte since lagi ko na po siyang ginagawa na. So ito yung may mga different color tayo. Yung pinakita ko po sa inyo na available sa ating kitchen na different food color. So nagtabi na po ako ng 3. Pag kumukulo na po yung ating pinakulo ang mga bilo-bilo, pwede na po natin ilagay yung ating hiniwa at kinuyub or hiniwa ng pakyub na kamoting gapang. Para mapabilis po natin, since matagal itong palambutin, pwede na po natin siyang isabay sa pagpapakulo pa bago natin ilagay yung ating binilog na mga giniling na malagkit. Maaari na rin po natin ilagay yung ating hiniwa na langka. Pag halos malambot na po yung ating kamote, ilagay po natin ito habang kumukulo po para mabilis po siyang maluto at lumutang yung ating bilo-bilo o yung ating binilog na glutinous rice flour. Haluin po natin para hindi magbuo-buo at magdikit-dikit yung ating mga bilo-bilo. Pag kumulo po ulit ito at lumutang na yung ating mga bilo-bilo, maaari na nating ilagay yung ating hiniwang saging na saba. Pag luto na po at lumulutang na yung ating bilo-bilo, maaari na po natin ilagay yung ating asukal at gata. Maaari na rin po natin ilagay yung ating gata at yung ating asukal. Haluin at pagkatapos ma-incorporate lahat ng ating ingredients, maaari na po natin itong takpan at hayaan natin maluto for about 5 to 10 minutes more.